Hi guys! Mabuhay! Kumusta ang lahat? Welcome to Starling Channel. May nabasa nga pala akong katanungan ng isang kasari kung paano daw or magkano ba talaga yung pinapatong sa ating mga produkto, sa ating mga paninda. Kung 10%, 12%, 15, 20, 30, so on and so forth. Siguro, baguhan lang siya sa pagtitinda kaya medyo nalilito siya sa pagbibigay ng patong sa kanya mga paninda. Kaya naman naisip ko nagawa ng video ito. Disclaimer lang guys, hindi naman tayo professional at hindi rin naman tayo ganun kagaling. Pero i-share ko lang sa video ito kung ano yung aking mga ginagawa, kung paano ako magpatong ng presyo sa aking mga paninda para ako ay kumita or para kumita nga itong aking sari-sari store at kung bakit sa loob ng mahabang taon naririto pa rin, nakatayo pa rin yung aking munting sari-sari store sa kabila ng mga pinagdaan ng pagsubok, naging dumami ang mga naging kakompetensya. Kaya disclaimer lang po, ang i-share ko dito ay based po sa aking mga karanasan at ginagawa dito sa aking munting sari-sari store. Kaya naman sisimulan ko na kaagad at simulan natin sa mga dilata kasi karamihan medyo nahihirapan talaga sila sa pagpepresyo ng mga dilata. Tulad din ako dati nung nagtatanong dun sa comment section na hirap din sa pagpepresyo sa mga dilata kasi hindi ko alam kung ako ba ay kikita do sa aking pinapatong, tama lang ba yon or baka naman overpricing na ako. Kaya naman para mas mabilis kasi sa dami ng aminin natin na sa dami ng ating mga paninda at saka mga iniintindi ay nakakalimutan din natin kung magkano yung puhunan at saka yung ibang presyo nalilimutan natin. Kaya ang ginawa ko guys ay nagawa ako ng listahan ng puhunan at saka kung ilang percent talaga yung tinutubo at kinikita sa mga dilata. Sa dilata, ang pinapatong ko 15 to 20% lang. Kaya meron akong 15% dahil yun yung ipinapatong ko sa mga fast moving na dilata dito sa akin. Tulad na lamang ng sardinas. Yung sardinas na example, yung Lucky 7. Namumuhunan yung Lucky 7 ng 21.50. Tapos, i-add ko guys yung 21.50. Kita nyo ba guys? Baliktad, no? I-add natin yung 15%. So, ang magiging total niya ay 24.72. So, nira-round off natin yan. So, kasama sa may 15% na tayong in-add plus ira-round off pa natin pagka 24.72 yung total. Lumampas na sa 5. Kaya ang mangyayari, ang benta ko ng Lucky 7 ay 25 pesos. At dahil konti lang ang diferensya ng spicy at saka non-spicy, ay pinagpapares ko na lang sila ng presyo. Kung ang benta ko sa non-spicy ay 25, sa spicy ay 25 na din para iwas lito. Sa yang taon naman, kasi yung dalawang yun yung mabenta dito sa tindahan ko guys, 15% din yung aking ina-add. Kaya yung aking yang taon na namumuna ng 22.25 ay 26 naman yung benta ko dito sa aking tindahan. Plus, idagdag ko pa dyan yung wow ulam. Isa pa yun sa mga fast moving, 15% lang din yung aking pinapatong. Next, sa mga kape naman guys, yung mga twin pack, alam naman natin na yun yung mga mabenta. Sa twin pack, meron din mga pagkakaiba-iba tayo sa puhunan. Tulad na lang nung Blanca, 12 pesos yung puhunan ko. Pagdating naman sa Nescafe, 12.25. At sa iba namang brand ay meron tayong 11.75. Yun guys ay pinagpapare-pares ko na lang para nga iwas lito. Lahat ng aking twin pack na kape ay 15 pesos ko binebenta. So pinatungan ko siya ng 25%.
At pagdating naman sa mga chocolate drink na twin pack, dahil sa medyo may kamahalan siya, parehas lang din naman, 25% din yung aking pinapatong. Yung mga chocolate drink ay namumuhunan nyo ng nasa 14.25. Kaya ang benta ko dito guys ay 18 pesos. Kasi nag-add tayo ng 25%. So, ang total niya, 17.81. Kaya, niround off ko na siya sa 18 pesos. Yung mga gatas naman na 33 grams, yung laki, ay parehas lang din. 25% lang din yung aking dinadagdag. Parehas sila sa kape. Kaya, ang benta ng isang piraso, may 13 at saka merong 12 pesos. Yung mga Milo, Energen, at saka asukal, ay pasok din yon sa 25% na aking pinapatungan. Yung mga diaper at saka mga napkin, medyo malaki. 30% yung pinapatong ko. Sa mga condiments tulad ng toyo, suka, 100 ml, 200 ml, ketchup, 15% din yung aking ipinapatong. Pero sa mga seasoning ay 25%. Sa mga palaman naman ay 25% din. Bukod sa yosit, mga soft drinks, isa to sa mga pinaka-fast moving dito sa aking tindahan. Kung nakikita nyo or napanood nyo, yung mga nakaraang kong vlog, halos mga chicheria yung marami kong binibili. Kasi nga, yun yung parang bumubuhay dito sa aking tindahan. Bukod sa nagpapaganda na ng itsura ng aking tindahan, nagmumukhang puno, ay talaga namang napakagandang pagkakitaan nun dito sa aking tindahan. At sa mga fast-moving kong chicheria ay 25 to 30% yung aking ipinapatong. Tulad na lang ng loaded, ang puhunan niya guys ay 7.58. Ayan, 7.58. I-add natin yung 30%. So, ayan, 9.85. Kaya, ang benta ko, nira-round up ko pa yan sa 10. Kaya, ang benta ko nun ay 10 pesos. At may mura din tayong chicheria na tigsi 6.25 ang punan. Plus, i-add natin yung 30%. Mali na ang pindot. 6.25 plus 30%. So, ayan. 8.125. Pero, binibenta ko lang siya guys ng 8 pesos. Kaya sa pagpa-pricing, paglalagay ng percentage ay hindi talaga guys nasusunod. Hindi talaga nasusunod 100%. Sa totoo lang, ito ay guide lang natin sa ating pagpe-presyo. At dapat meron tayong instinct, meron tayong pakiramdam sa ating sarili o malakas ang ating pakiramdam sa presyuhan sa ating paligid para hindi tayo ma-overprice at hindi rin tayo mapag-iwanan pagdating sa pagpepresyo. Kasi baka 100% depende ka sa percentage na pinapatong or may ginagaya ka kung paano siya magpatong tapos hindi naman accurate dyan sa lugar mo. Kaya minsan guys, depende rin yun sa lugar, sa mga kalapit mo. Ang pinaka-importante ay dapat alam mo kung magkano yung iyong puhunan para maibebenta mo nang hindi ka malulugi. Na kahit konti lang ay mayroon ka pa rin tutubuin. Proceed naman tayo sa mga biscuits. Kung kanina sa dilata, yung mababa ang pinapatungan ko ng 15%, tapos 20% naman para dun sa mga medyo hindi masyadong mabenta. Ito naman guys, sa mga biscuit, ang ginagawa ko naman ay walin yung mabenta, siya yung pinapatungan ko naman siya ng 30%. Tapos yung medyo hindi masyadong mabenta, yun naman ay pinapatungan natin ng 25%. Tulad na lang ng chuchu. Yung chuchu ay isa sa mga fast moving dito sa aking tindahan. Ang puhunan niya ay 79.50 ang isang balot na 7.95 ang isang peraso. Kaya pag pinatungan ko siya ng 30% ay 10 pesos na yung bentahan ko. At parehas din siya sa cream o. Sa cream o naman, dahil nga sa super fast moving din siya dito sa tindahan ko ay 10 pesos din ang benta ko. Isinasabay ko na siya sa Oreo. Yung Oreo nga pala natin ay 75 yung isang pack. Pero
take note guys, 9 pieces lang yung ating Oreo. Kaya pagka kayo nag-compute o kayo magkakamali, sa mga hindi nakakapansin na, lalo sa mga bago nating mga kasari, sa mga hindi nakakapansin na 9 pieces lang yung laman niya, baka akala nyo ay napakamura niya pero medyo pricey yung biscuit na to. Kaya, pero ang pinapatong ko lang sa kanya ay 20%. Isinasabay ko na siya doon sa mga tigta 10 pesos. At yung mga plain biscuits ko naman ay 25% yung pinapatong. Kaya ang pinakamura kong biscuit dito ay 7 pesos. Meron akong 8 at saka yun nga, 10 pesos. Ito pala yung hindi ko pwedeng makalimutang i-share sa inyo. Yung aking itlog, bigas, mantika, at saka ano pa ba, uling. Yan yung mga talagang pang-araw-araw na kailangan din ng mga tao na ating mga customer. Alam nyo ba, ang pinapatong ko lang dyan ay 10%. Yes, 10%. Napakababa guys kasi isa yan sa mga fast moving at talagang needs natin sa araw-araw. Kaya 10% lang yung aking egg. Ang punang ko dyan ay 9 pesos. So, binibenta ko siya ng 10 pesos. Ayun naman ay napakalaki guys. Minsan nga, dalawa pa yung egg yolk niya. Kaya sulit na sulit naman. Sa bigas, ganun din. 10% din yung aking pinapatong kada kilo. Tapos, sa mantika, ganun din. Yung mga debote natin, di ba? 160 yung anin. Pinapatungan natin ng 10%. Kaya, yung per bottle ko ay 30 pesos lang. Tapos, yung uling naman ay 20% yung pinapatong ko. Medyo pricey kasi medyo malayo yung kinukunan ko nun. Nung uling na yon, hindi yung dinideliver dito sa akin. Kaya 20% yung pinapatong ko. Sa mga kanton, noodles, kahit na anong brand pa yan, per 25% ang pinapatong ko sa bawat isang peraso. Sa mga juice drink naman pala, tulad nito, ayan, isa lang titira. Ang pinapatong ko dyan guys ay 20%. Tapos yung mga pinapalamig naman na nilalagay sa ref, mga palamigin ay 25 to 30% naman yung pinapatong. At ito pa guys, nagulat ako sa pag-aayos ko kanina nitong aking kodigo. Meron pala akong paninda na 100% yung aking tubo. Oh my goodness. Hindi ko talaga siya napansin guys kasi hindi kasi siya gaanong fast moving dito sa aking tindahan. Kaya hindi ko siya masyado nabibigyan ng pansin. Pero, pag may bumibili sa akin na to, ang binabay niya sa akin talaga ay 4 pesos. Kaya naman, ang benta namin laging 4 pesos. Ito yun guys. Laging 4 pesos yung benta namin ng isang peraso. Hindi ito masyadong mabenta dito sa aking tindahan. Mas mabili yung lighter. Nagulat talaga ako kasi 100% pala yung kinikita ko dito. Oh my goodness. Ito pala maging fast moving at malaki-laki yung aking kikitain. Konting chika lang guys. Natawa nga ako dun sa nag-comment na kung ang puhunan mo ay 10 pesos, ibenta mo ng 20 pesos. Pero totoo pala talaga. Tulad nito 2 pesos ang puhunan pero 4 pesos ko siya binibenta. Diba? 100% kalahati ang tubo. Doble pala, hindi kalahati, doble ang tubo. So, may mga items pala tayong gano'n na hindi natin napapansin na kumikita tayo ng 100%. Ay, ang bongga. Ayan, sa mga sabon naman tayo guys, sa mga powder at saka fabric conditioner, ang pinapatong ko naman doon ay 25%. Sa mga shampoo, conditioner, mga sabon, panligo ay 30%. Pati sa mga bleach ay 30% din yung pinapatong natin. Pero sa bareta ay 45% yung aking pinapatong guys. Kada putol ng sabon dito sa tindahan ko ay 10 pesos. Sa alak, akala ko malaki yung kinikita ko. Maliit lang din pala guys kasi ang pinapatong ko lang sa kanya ay 11%, 10%, 11%, 15%. So, ganun lang. Tulad nitong MP na 1 liter. 158 yung puhunan ko. Plus, 158 yung puhunan ko. Tapos, ang benta ko dito sa tindahan ay 175. So, kinumpit ko kanina, nasa 11% lang pala yung aking inad. Tapos, yung Alfonso naman na litro, 270 yung puhunan. Tapos, 300 yung benta ko dito sa tindahan.
So, tinignan din natin, 11% lang pala yung aking inad doon. Pero okay na yun kasi sa 270 tapos 300 yung benta, meron na akong 30 pesos. So, malaki na yun. Malaki lang talaga yung puhunan. Tapos, yan talaga, malaki puhunan, malaki din ang tubo. Pero akala ko, malaking porsyento yung aking dinadagdag. Hindi naman pala. Pagdating naman sa gin, yung 700 ml. So, yun na nga, balik tayo guys. Yung gin na 700 ml, ito yung tinatawag guys na 4 kanto sa mga hindi nakakaalam. 117 yung puhunan. 135 yung benta ko dito sa tindahan. Tapos, kinumpute ko rin siya, nasa 15% na pala yung aking patong. Akala ko yung malaki. So, yun, yung gin bilog naman na mabenta dito sa tindahan. 59 yung puhunan. At ang benta ko naman dito sa tindahan ko ay 65. At ang patong ko ay 10% lang. At tulad nung sabi ko sa inyo kanina, hindi sa lahat ng oras ay nasusunod yung dinadagdag nating percentage sa ating mga paninda. Matuto tayo makiramdam sa ating paligid. Matuto rin tayo magtanong-tanong. Minsan, ako dito sa mga customer ko, sila na mismo yung nagsasabi sa akin oy, bakit ganun sa kabilang tindahan ganito? Kaya nga minsan nalalaman ko na mas mahal magbenta yung aking kalapit na tindahan. Imagine, medyo malaki na yung aking mga pinapatong. 10% pinakamababa hanggang sa umabot na nga ng 100%. Tulad na sinasabi ko sa inyo kanina, hindi ko akalain na meron akong paninda na umabot pala ng 100% yung aking pinatong. Pero still, mababa pa rin yung benta ko kaysa sa iba mga tindahan dito sa amin lugar. Sa pagpa-pricing ko, wala akong gaanong ikinukonsider guys kasi hindi naman ako muupa, wala akong binabayarang pwesto. Ang iniisip ko lang, magkaroon ako ng tubo. Kumita kahit papaano. Sa pagnenegosyo, pwede kang sumabay sa presyo ng mga kalapit mo or pwede kang maging mas mababa basta alam mo sa sarili mo na meron ka pa rin kikitain at pwede rin namang maging mas mataas yung presyo mo kaysa sa kanila. At yun guys, ay depende lahat sa lugar na kinalalagyan ng negosyo mo at depende rin sa iyong mga customer. Disclaimer lang ulit guys, lahat ng inyong napanood at lahat ng share ko dito ay pawang ang karanasan ko, ginagawa ko dito sa aking tindahan. Di man ako expert pero hindi ako titigil sa pag-share ng tips and ideas kung paano magpalago, mag-manage ng sari-sari store, lalo-lalo na sa ating mga kasari at saka sa mga bago pa lang magsisimula sa pagninegosyo. At kung nakatulong ang video nito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, paki-like mo na rin, at sama mo na rin yung bell all para sa susunod na mag-upload tayo ng panibagong video ay manonotify ka kaagad. Again, thank you for watching. God bless us all and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe everyone. Thank you nga pala guys sa mga nanood nung latest video ko na about sa video. Ang laki na ng views. Parang ang tingin ko ay nasa 1.8 yung huli kong tingin kanina. Maraming salamat sa mga nanonood, saka sa mga manonood pa. Maraming salamat.